Magandang gabi sa inyong lahat, kabanong. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Peter. Ikukwento ko lamang ang karanasan namin ng mga kaklase ko. Hindi naman sa pagmamayabang, kabanong, pero kami lang naman ang numero unong kulelat sa klase namin. Tuwing magkakaroon kami ng project sa section namin, walang gustong makigrupo sa amin. Alam kasi nila na wala namang kahahantungang maganda ang pagsama nila sa amin. Dahil walang may tiwala sa kakarampot naming talino, kaming tatlo na lang na mga kaibigan ko ang naging magkakagrupo. Ano naman kayang research yung gagawin natin? Nakakainis naman kasi. Daming pwedeng gawing project, research pa. Masakit ang ulo naming tatlo nung uwian dahil sa pag-iisip ng ideya. Pare-pareho kaming walang mapiga sa mga utak namin. Kapag ba research, kailangan ng computer? Wala namang computer sa barangay natin eh. Para kasing nahuli tayo sa modernisasyon eh. Baka naman sa bayan maraming computer dun. Tsaka sa bayan din naman ang school natin, di ba? Kaya Oaks lang siguro. Bakit? May pera ba kayong pang computer? Ideya nga lang, wala kayong maisip eh. Pera pa kaya? Ano ba kasi magandang gawin? Halos lahat kasi ng grupo, puro research sa halaman, lupa. Basta, lahat ng kanila puro may connection sa science eh. Hindi nga tayo pwedeng mag-science pre. Alam mo namang pang-values lang utak natin eh. Sinabi mo pa. Sandali kaming natahimik habang nakatambay sa ilalim ng punong mangga. Palubog pa lang ang araw ng mga sandaling yon. Doon talaga kami laging nakatambay bago umuwi. Masarap kasi ang hangin doon at makikita pa ang paglubog ng araw. Alam ko na! Napatingin kami ni Diego sa kanya habang sumisingkit ang mga mata. Ano? May naisip ka ba? Kalokohan na naman yan malamang. Hindi! Kung gusto niyong medyo kakaiba, may naisip ako. Kaso, medyo horror eh. Horror? Alam ko na yan. Tungkol yun sa manikang nagalaw, no? Hindi, ano ka ba? Sa sinapi ang babae na lumulutang. Hindi nga. Tungkol yan sa baby na nakakatakbo kahit isang buwan pa lang. Hindi. Mas nakakatakot pa to. Ano nga kasi? Tungkol sa aswang. Napangangan na lamang kami ni Diego sa aming narinig. Noong oras na yun kasi, akala ko nababaliw na naman si Lorenzo, kaya kung ano-ano na lang ang naiisip. Pero seryoso pala siya sa mga sinabi niya. Sa aming tatlo, si Lorenzo ang nanggaling sa pamilyang naniniwala sa kung ano-anong kwentong bayan. Isa na nga roon ang tungkol sa mga aswang. Aswang? Tulig ka ba? Aswang ang putik. Ginawa mo namang Halloween season ngayon eh. Tingin mo madali lang yan? Mas madali pa ngang maniwala na tanga ka eh, kaysa maniwalang may aswang. Uy, gusto niyo kakaiba di ba? Dito na, aswang. Magtiwala kayo sa akin. May alam ako sa mga aswang. At may kilala akong aswang. Nagkatinginan kaming dalawa ni Diego. Wala sa mukha ni Lorenzo ang pagbibiro. Sige, sabihin na nating may aswang nga. Pero paano mo naman mapapaniwala yung teacher natin na totoo nga yun? Sige nga. Ay, ang tanga kayo, tanga eh. Kaya nga tayo magsasagawa ng research para doon, di ba? Para maipaliwanag natin lahat ng mga bagay-bagay. Nagigis niyo ba ako? Pwede naman. Pero hindi kaya delikado yan? Bakit? Naniniwala ka ba sa aswang? Hindi. Pero malay mo. Parang nakakasabik yan eh. Bilis naman magbago ng isipan mong hayop ka. Ano? May naisip ba kayong iba? Kasi kung wala, di subukan na lang natin itong sinasabi ko. Napailing na lang ako. Hindi kasi talaga ako naniniwala sa aswang. Ibig kong sabihin, kahit kailan ay hindi ako naging interesado sa aswang. Ako kasi yung tipo ng tao na maniniwala lang kapag hinarap mo na sa akin ng ebidensya. Bahala na kayo. Trip nyo yan eh. Uy, Peter! Grade natin nakasalalay dito, no? Hindi tayo makakagraduate kapag hindi tayo nakagawa nito. Pre, try lang natin. Malay mo magtagumpay. Di tayo may pinakakakaibang research. Ayaw mo ba nun?
Makikilala tayo sa school bilang mga aswang hunter? May pa-action-action pang nalalaman si Diego habang nagsasalita. O sige na, subukan natin. Basta, bahala kayo gumawa ng mga sulat-sulat ha. Papayag din naman pala eh. Dami pang daldal. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay sabay-sabay na rin kaming umuwi. Hanggang sa makarating ako ng bahay, ay hindi ko pa rin makumbinsi ang sarili ko na maniwalang may aswang talaga. Para sa akin, nasisiraan lang ng bait si Lorenzo. Sa dami ng pwedeng gawing project, bakit aswang pa? Nag-aalala ko noon na baka ibagsak na lang kami ng teacher namin. O kaya pagtawanan ng buong school dahil ang weirdo ng project namin. Kinabukasan ng umaga ay ipinasa na namin ang research title sa teacher namin. Pagbasa pa lang niya ng pamagat, nakita na namin ang pagsasalubong ng kilay ni Ma'am Silva. Aswang? Sinong nakaisip nito? Agad naming tinuro ni Diego si Lorenzo. Mahiyahiya namang ngumiti si Lorenzo at hindi makatingin ng maayos. Ma'am, ako po. Bakit mo ito naisip? Napansin ko po kasi halos lahat ng gagawin ng mga kaklase namin magkakapareho na. Gusto ko lang po na kakaiba. Sandaling natahimik si Ma'am Silva. Kinakabahan ako noon dahil parang dragon pa naman magalit yon. Pero nung mga sandaling yon, para talagang may himala galing sa langit. Hindi man lang nagalit ang teacher namin. Sa halip, nagustuhan niya pa ang ideya ni Lorenzo. Actually, curious din ako sa aswang. Kaya sige, papayagan ko ang topic na yan. Make sure na magkakaroon kayo ng maayos na input at output ha? Dahil kapag yan, palpak, bagsak. Maliwanag? Napasang-ayon na lang kaming tatlo. Tumayo si Ma'am Silva at naiwan kami sa silid. Napakamot na lamang ako sa ulo. Bakit naman kasi aswang eh? Pwede naman sanang tungkol sa pusit, kung bakit sila nagbubuga ng maitim na likido. O kaya naman, pwede rin naman bakit nahihiya yung makahiya. O kaya bakit bawal bumahing pag dilat ka, kailangan talagang pumikit. Ay naku, dahil mo palang alam eh. Bakit ngayon mo lang sinasabi kung kailan na-approve nito ni ma'am? Nagtanong ba kayo? Siraulo ka pala eh. Binatukan pa ako ni Diego. Nung araw din na yon ang simula ng project namin. 1 linggo lang ang binigay sa aming palugit kaya wala kaming dapat sayangin na araw. Pagsapit ng gabi ay umuwi muna kami sa bahay nila Diego. Palihim kaming pumunta sa bodega nila ng mga paputok. Yung kasi ang negosyo ng mga magulang ni Diego. Sa aming tatlo, siya ang mas nakakaluwag-luwag sa buhay. Sigurado ka bang tama tong ginagawa natin? Baka magalit sila papa mo ha? Hindi naman malalaman eh. At saka, kailangan natin to no? Hindi natin alam kung anong gagawin natin sa aswang. Kaya dapat, meron tayong armas. Nang makapasok na kami sa bodega, ay bumungad sa amin ang iba't ibang uri ng paputok. Agad na dumampot si Diego ng maraming kwitis, pati na rin ang mga super lolo at kung ano-ano pang mga delikadong paputok. Hoy, Lorenzo, sigurado ka ba na may aswang kang kilala ha? Sayang naman kung magagamit lang to sa wala. Mahal tong paputok namin oh. Meron nga akong kilala. Kahit ang buong pamilya namin kilala yun eh. Napatigil ako sa pagpili ng mga dadalhing paputok at napatingin kay Lorenzo. Anong itsura? Isang matandang babae. Ang sabi ng matatanda sa pamilya namin, aswang daw yun. Umalis ang matanda ng gabing-gabi. Ang usap-usapan, may pinuntahan daw na baryo na malapit dito sa baryo natin. Duda talaga ako sa aswang na yan eh. Kasi kung may aswang, edi dapat matagal nang nanggulo dito sa inyo yung mga aswang na yan. Total, palapit lang sa inyo sabi mo nga. Pero nasaan? Wala. Malayang nagbubuntisan yung mga asawa rito. Dahil wala namang aswang. Ay nako, dami mong kontra. Huwag ka na nga lang kayo sumama. Ikaw naman ang mawawala ng grades eh. Aba, ano ka boss? Tama na. Masamang nag-aaway. Pareho lang naman kayong tanga eh. Kaya dapat na nagmamahalan kayo.
Ano ba? Magpapatuloy ba tayo o sisindihan ko na itong mga paputok para manahimik kayo? Hindi na lang kami nagpansinan ni Lorenzo noon. Wala na akong nagawa kundi sakyan ang gusto nila. Umalis kami ng bodega na makakuha na kami ng mga paputok na magagamit namin. Sinundan na rin namin si Lorenzo dahil siya ang nakakaalam ng tirahan ng matandang sinasabi niya. Makalipas lang ang halos 20 minutos na paglalakad, ay tinuro na rin ni Lorenzo ang isang bahay. Medyo madilim doon dahil gasera lang ang nakikita naming ilaw sa loob. Huminto kami at pumesto sa may punong bayabas habang nakatanaw roon. Doon ang bahay ng matandang si Aling Luna. Pinagmasdan ko ng maigi ang buong lugar. Itsura pa lang, masasabi ko nang pwede na yung pang-horror. Pero wala naman akong takot na nararamdaman. Anong gagawin natin ngayon? Gusto nyo, pasubugin agad natin ang kwitis eh. Sira, hihintayin nating umalis yung matanda. Susundan natin siya para malaman natin kung saan siya pupunta. Paano nga natin masasabi kay Ma'am Silva na totoo nga yung aswang? Dadali natin yung matanda sa kanya. Tapos pipilitin natin mag-transform? Oo nga pre, wala naman tayong camera para i-record yung pangyayaring yun. Ay naku, daming arte. Punta muna natin yung sinasabi kong baryo para malaman itong si Peter na totoo yung sinasabi ko. Para manahimik ka na. Ngumisi na lamang ako at hindi ko na lang siya pinatulan. Naghintay kami ng halos kalahating oras doon. Medyo dinidemonyo na ako noon na magsindi ng super lolo para lang lumabas ang matanda. Pero kahit paano ay nakakapagpigil pa naman ako. Maya-maya pa, nakita naming lumabas na nga ang matandang si Luna. Medyo kuba na siya pero malakas-lakas pa. Mahaba ang buhok niya na abot yata hanggang bewang. Oh, ayun na si Aling Luna. Sumiksik pa kami sa sulok para hindi kami makita. Nagpalingon-lingon pa ang matanda sa paligid para tingnan kung may nakakakita sa kanya. Nang akalaing walang tao sa paligid, nagmamadali na itong maglakad palayo. Napipilitan na lang akong sumunod sa kanila. Nung una ay natitiis ko pa yung ginagawa naming pagsunod. Pero nabahala na ako nang pumasok na kami sa kagubatan. Hindi naman sa duwag ako kabanong, pero ayaw na ayaw ko sa gubat. May trauma kasi ako sa mga ahas. Takot ka no? Kala ko ba hindi ka naniniwala sa aswang? Sira ulo, hindi ako takot. Iniisip ko lang na baka mamaya may sawa o kahit na anong Huwag kang maingay. Malakas ang pakiramdam na matandang yan. Nakatutok lang ang atensyon ni Lorenzo sa direksyon na dinaraanan ng matanda. Talagang pursigido at seryoso siya sa ginagawa naming project. Hindi ko na alam kung gaano nakalayo ang nilakad namin. Nagtataka na rin ako kay Aling Luna dahil parang hindi naman siya napapagod. Ang bilis-bilis niya pang maglakad. Ilang sandali lang ay huminto na kami nang makita naming may baryo na. Lumingon-lingon ulit ang matanda at tiningnan kung may nakakakita sa kanya. Nagmamadaling pumasok ang matanda habang kami naman ay nakatingin lang. Pre, may mga tao pala sa mga ganitong lugar. Liblib na to Anong taong pinagsasabi mo? Mga aswang yung mga yan. Ito yung baryo na pinag-uusapan ng matatanda sa amin dati pa. Yung mga nakikita nating tao sa baryo, mga aswang yan? Gusto mo bang malaman kung aswang? E di, pumunta ka ron. Oh, bakit ako? Si Peter na lang no? Ngumisi na lang ako sa kanila. Kahit nakikita ko na ang sinasabi ni Lorenzo ay hindi pa rin ako naniniwala. Tara, lapit tayo. Seryoso? Mukha ba ako nagbibiro? Tara, hanap tayo ng ebidensya na mga aswang ang mga nandyan. Maingat at dahan-dahan kaming umalis sa kinalalagyan namin. Humanap kami ng pwesto na mas maganda ang anggulo. Gumilid kami sa mga puno ng mangga. Sa puntong yun, nakikita na namin na may mga taong abalang-abala sa kanilang ginagawa. Nung una, akala ko normal lang yon. Kaya hindi ko masyadong binibigyan ng ibang kahulugan. Pero nang mapansin namin,
na meron silang kinakaladkad na tao. Doon na ako napaisip. Gagi, ano yun? Di ba tao yun? Bakit nila kinakaladkad? Totoo nga Haka, na meron silang dinadalang tao dito para gawing pagkain. Kaya pala, maraming nawawala nitong mga nakaraang buwan sa baryo eh. Sa inyo pala yung naririnig ko sa nanay ko na may dinudukot na tao. Oo, sa amin yun. Nung nakaraan, 2 lalaki ang nawala. Mangingisda. Kaya akala nila, nalunod sa laot habang nangingisda eh. Exciting to, pre. Parang gusto ko bang lumapit eh. Hindi na pwede. Baka may makakita sa atin. Gusto niyo bang maging hapunan nila? Tara, lumapit pa tayo. Gusto ko malaman kung totoo ba talagang aswang sila eh. Baka mamaya, mga rebelde pala yung mga yan. O sige, basta huwag kayong mag-iingay ha. Malakas ang pandinig nila sa mga kalabog eh. Lumabas kami ulit sa pinagtataguan namin at lumapit kami sa unang bahay na nakita namin. Napatago kaming ulit nang marinig na may mga nag-uusap sa loob. Bakit ba kasi hindi ba natin isagawa yung paglusob eh? Marami nang nagugutom sa atin. Kailangan na natin makakain. Huwag kang apurado. Hindi basta-basta mga tao. Matatapang sila. Karamihan sa kanila naniniwalang totoo tayo. Kaya karamihan din sa kanila, alam ang gagawin kapag nakaharap nila ang mga aswang na katulad natin. Paano nga ang mga pamilya natin? Nagtitis na lang tayo palagi sa paisa-isang tao na dinudukot natin. Kawawang ibang hindi nakakakain. Mamili ka. Magugutom tayo o mamamatay tayo sa paglusob. Tandaan mo, walang aswang na namamatay sa gutom. Kaya hanggat kayang tiisin, magtiis tayo. Darating din ang tamang oras sa ika-100 karawan ng ating Panginoong Aswang. Hindi ko alam noong mga sandaling yon, Kabanong, kung sapat na ba ang mga narinig namin para maniwala ako. Pero aminado ako sa sarili ko na may maliit na parte ng utak ko ang nakukumbinse. Kasi kung normal na tao lang sila, bakit sila magsasalita ng ganon? Medyo kinakabahan ako noon pero hindi ko nalang pinahalata, Kabanong. Itinago ko sa kanila ang reaksyon ko dahil ayaw kong pagtawanan ako ni Lorenzo at Diego. Mukhang bahay ata ng mga opisyal ng mga aswang ang napuntahan natin. Anong gagawin natin? Pasabugin ko na ba ng mga dala natin? Puro ka pasabog eh. Pasabugin ko yung mukha mo eh. Kumalma ka lang. Nakinig pa kami sa naging usapan ng mga nasa loob. Nalaman namin na may balak pala sila na pumunta sa mga baryo para manggulo at kumuha ng mga makakain nila. Walang binanggit na baryo, pero malakas ang kutob namin na isa sa mga baryo na kinaroroonan namin ang target nila. Oh, ano na next na gagawin natin? Nilalamok na tayo rito. Siguro, ito na muna ngayon. Ang mahalaga, napatunayan ko na totoo sila. Balik tayo rito kapag may dala na tayong kamera. Manghiram tayo kung sinong meron. Sayang naman. Hindi ko nasindihan tong mga kwetis. Tara, umalis na tayo. Palis na sana kami nang biglang may nakita kaming nakadapa sa bubong ng isang bahay. Sa lakas ng pagkakahila namin kay Diego para makapagtago kami kaagad, napunit ang damit niya. Maging ako ay napalunok ng laway dahil sa kaba nang makita ang aswang na nasa ibabaw ng bubong. Hindi ako makapaniwala lalo pa nang makita kong nagpalit na siya ng anyo bilang pusa. Muntikan na akong mapamura. Buti na lang natakpan agad ni Lorenzo ang bibig ko. O ano, naniniwala ka na ba? Hindi ako nakapagsalita. Nagmamadali na kami makalis noon. Ang kaso nga lang, may naapakan akong malambot. Pag-amoy namin, nakakapunyeta ang amoy. Palagay ko ay ebak ang naapakan ko noon. Paghakbang ko naman ng paa ko, ay paa naman ni Diego ang naapakan ko. Parang taka naman oh. Uy, bibig mo. Nang lingunin namin ulit ang pusa sa bubong,
Parang nakatingin na siya sa direksyon namin. Kinakabahan na kami sa mga pagkakataon na yun, Kabanong. Wala na kaming pakialam kung ano man ang nasa paa namin. Kumaripas na kami ng takbo paalis doon. Saka lang kami nakahinga ng maayos nang makalayo na kami. Bad trip. Tumapa ka na nga ng tae. Tumapa ka pa sa pako. Ang pako. Ang arte mo. Amoy mo na lang para maubos na. Mga siraulo talaga kayo. Pwede tayong mamatay sa ginagawa nyo eh. Tara na, para maugasan na yung mga panin nyo. Para kaming pilay na iiga-ika sa paglalakad dahil sa malamig na tae na nasa paa namin. Pero sa mga oras na yon ay hindi naman yon ang iniisip ko. Tumatakbo sa utak ko ang aswang. Nawiwindang pa rin ako na totoo pala sila. Na may mga lugar pala talaga na pinagkukutaan at tinitirhan nila. Hindi ako makapaniwala talaga, Kabanong. Parang sa pelikula ko lang kasi yon napapanood. Habang naglalakad ay nakakita kami ng ilog. Tuwang-tuwa ako noon kasi ipinaagos ko sa tubig ang mga nakakapit na tae sa paa ko. Dumaan ng ilang sandali ay nakabalik na rin kami sa baryo nila Diego. Napagdesisyonan namin na ibalik na lang muna sa bodega nila ang mga paputok na kinuha namin. Bukas pagtapos ng uwian, alis na tayo kagad. Nauna na kaming naglakad ni Lorenzo. Sabay kaming maglalakad dahil iisa lang naman ang daan namin. Nakakamanga no, kasi totoo pala. Sabihin mo nga sa akin, kailan ka pa nakakita ng aswang? Kanina lang, pero patagal ko lang naririnig ang aswang sa kwento ng mga kamag-anak ko. Yung tiyo ko kasi dating albularyo eh. Namatay na nga lang kasi uminom ng Viagra. Ano sa tingin mo? Lulusob ba talaga sila? Narinig mo naman ang sinabi nila, di ba? Di ang ibig sabihin nun, nasa panganib ang kanya-kanya natin baryo. Ganun na nga. Anong gagawin natin? Gagawin natin yung project natin. Wala rin naman tayong magagawa kasi mga aswang yun eh. Anong laban natin dun? Kung abisuhan natin yung mga residente tungkol sa balak na paglusob ng mga aswang. Maniniwala kaya sila? Sa baryo namin, walang problema kasi alam nila ang aswang. Sa inyo? May naisip akong paraan. Kinabukasan nang magkita-kita kami sa school, ay agad kong sinabi sa kanila ang naisip kong paraan. Oo, inamin ko naman na para akong tanga kasi dati ayaw na ayaw kong maniwala na may aswang. Pero mula nang nalaman kong totoo, ako pa mismo ang gumawa ng paraan para mapaalam sa mga tao ang paparating na panganib. Bali, sinasabi mo na magdidikit tayo ng mga sulat sa pader para sabing paparating na mga aswang? Magkakasama kami sa tambayan namin sa likod ng school nung break time. Angas. Ano kaya magandang headline para dito kay Peter? Alam ko na. Dating hindi naniniwala, magliligtas sa madla. O kaya, dating ayaw maniwala sa aswang, ngayon ay magiging bayaning tigang. Ari, naman. Binatukan ko si Diego dahil sa walang kakwenta-kwentang pinagsasabi nito. Uy, hindi ako nakikipaggagawan ha. Kaligtasan ng mga taong iniisip ko, Diego. Nagkatinginan si Lorenzo at Diego na parang hindi sila makapaniwala. Oo na, ang weird ko na. Naniniwala na ako na may aswang ngayon. O sige na, patusin natin yung ideya mo. Simulan na nating magsulat ang ipapaskil kapag nakauwi na tayo sa kanya-kanyang mga bahay. Bahala na rin tayong magkanya-kanyang dikit nun ha. Total, sige isang baryo naman tayo eh. Siya nga pala. Dinekot ko yung lumang kamera ng tatay ko. Nagana pa naman to oh. Kaya magagamit natin to para magkaroon tayo ng ebidensya. O sige, ako na mag-aasikaso ng research paper. Ako lang naman ang marunong na magsulat ng salaysay. Nagbalikan na kami sa room nang tumunog na ang bell. Naging maayos naman ang klase namin. Walang naging aberya kaya maaga kaming pinalabas ni Ma'am Silva. Nang mag-uwi na,
nakita namin ang matandang si Aling Luna sa school namin. Nagtaka kami kung anong ginagawa niya roon. Sabi ni Lorenzo, wala naman daw anak si Aling Luna na nag-aaral doon. Sinubukan naming sundan na matanda. Kaso sa dami ng estudyanteng nagmamadaling makalabas, hindi kami kagad nakapasok. Nawalan ng tuluyan ng matanda sa paningin namin nang makapasok na siya sa school. Ha? Nawala bigla? Baka naking pusa. Sino kayang pupuntahan niya doon, no? Papasok pa sana kami sa loob. Kaso nga lang, hinarang na kami ng gwardya na feeling principal ng school. Habang naglalakad na kami pauwi, ay hindi maalis-alis sa isipan namin si Aling Luna. Isang malaking palaisaban sa amin kung papaano siya nakapasok sa school. Parang hindi man lang siya nakita ng gwardya. Si school namin kasi, hindi nagpapapasok ng walang appointment sa loob. Sa itsura na matanda, mukha namang wala siyang appointment. Samantala, nang makauwi na kami ay kanya-kanya na kaming dikit ng papel sa mga pader dun sa mga baryo namin. Palim lang namin ginagawa yun dahil baka may magalit kapag may nakakita. 8:00 na rin nang matapos ako ng kakadikit. Sapat na siguro yan. Mababasa naman siguro nila yan. Napalingon ako sa likuran ko nang maramdamang tila may nagmamasid sa akin sa likuran. Pero wala naman akong nakita. Umalis na lang ako kagad dahil hindi maganda ang pakiramdam ko sa kinalalagyan ko. Pagkatapos noon, ay nakapagkita ako kay Lorenzo at Diego. Dala-dala na naman ni Diego ang isang bayong ng mga paputok. Magagamit kasi namin yon sakaling biglang magkaroon ng aberya. Sana may mabol sa ating aswang, no? Para magamit ko naman itong mga dala ko. Uy, para sa project natin yan ha. Huwag kang tarantado dyan. Ay, nako. Yung dalawa talaga. O tara na. Baka anong oras pa tayo makauwi nito eh. Lumarga na kami makalipas lang ang ilang minuto. Dahil kabisado na ni Lorenzo ang daan, hindi na namin hinintay pa si Aling Luna. Halos kalahating oras ang lumipas. Natanong na namin ang maliwanag na komunidad ng mga aswang. Nakita namin doon si Aling Luna. May mga kinakausap siya na kapwa niya matanda. Diego, simulan mo nang kumuha ng larawan. Yung mga mahalagang kuha lang ah. Malinaw pa rin ba yan sa dilim? Oo, malinaw pa naman. Alisin mo yung flash. Baka mapansin nila na nandito tayo. Wala nang flash to. Sira eh. Mabuti naman. Nagsimulang kumuha ng larawan si Diego. Lumapit pa kami ng bagya para kahit papaano ay klaro ang magiging imahe sa larawan. Ilang sandali lang, nakita namin na meron silang daladalang 2 tao. May 4 na lalaki na hinihila ang walang malay na 2 lalaki. May 4 na lalaki na hinihila ang walang malay na 2 lalaki. Medyo malayo sa amin yon, kaya hindi namin alam kung patay na o wala lang malay ang dala nila. Agad na kinuhanan ni Diego ang tagpong yon. Nang dumako naman kami sa kabilang bahay, nakita namin na may kinakarni doon. Parang baboy lang na tinataga ang katawan ng tao. Nakita pa namin yung ulo na nakalapag lang sa gilid ng lamesa. Masuka-suka kami ng mga sandaling yon. Pero nanlamig na lang kami nang may marinig na kaming baboy ramo sa likuran namin. Naku, patay na! Parang may sariling isip ang baboy ramo na nakipagtitigan pa talaga sa amin. Parang nakikipagpakiramdaman lang sa amin. Kinabahan na ako nang marinig ko mula kay Lorenzo na aswang ang nasa harapan namin. Mga ilang sandali pa, bigla na lang tumakbo ang baboy ramo. Parang nasa akto siya na magsusumbong sa mga nasa baryo. Hinabol namin ang baboy ramo, kabanong. Nakaapak na naman ako ng tae nun, pero wala na akong pakialam. Nang maabutan na namin ang baboy ramo, ay bigla na lang may lumipad na kwiti sa gilid namin. Dumiretso yun patungo sa baboy ramo at sumabog mismo sa muka. Bulagta ang baboy ramo. Nang lapitan namin yon, ay tao na ang naabutan namin. Hindi naman wasak ang muka,
pero nawalan siguro ng malay dahil sa lakas ng impact. One down. Tuwang-tuwa ang siraulo na meron siyang napabagsak na aswang. Hindi niya yata alam na gumawa lang siya ng ingay para mapukaw namin ang atensyon ng mga aswang. Huwag kayong mag-alala. Napicture ako yung kwitis. Binutukan siya ng malakas ni Lorenzo, dahilan para maalog ang utak niya. Tanga ka ba? Bakit ka nagpaputok? Narinig na tayo ng ibang aswang. Ano? Di magpapaputok ako ng... Ha? Natigilan si Diego nang mapansin na meron ng mga aswang na lumalapit sa kinaroroonan namin. Nauna na kaming umalis ni Lorenzo, pero tong si Diego ay may pagkasiraulo talaga. Sinindihan lahat ng paputok na nasa bayong. Tapos sa kanya itinapon ang bayong sa kabahayan kung saan naroon ang mga aswang. Nagmistulang bagong taon ng baryo noon ng mga sandaling yon. Sabay-sabay na nagputukan ng plapla, 5-star, super lolo, whistle bomb, sinturon ni Judas, kwitis at marami pang iba. Tawang-tawa pa si Diego habang kinukunan ng larawan ang mga nangyayaring putukan. Hindi pa siya aalis kung hindi namin hahatakin. Galit na galit ang mga aswang sa ginawa namin. Naghiyawan sila. Para silang mga asong lobo na nagtatawag ng mga kasama. Kabadong-kabado na ako noon, Kabanong. Buong akala ko noon ay hindi na kami makakaalis pa sa lugar na yon. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na rin kami sa kalye. Hingal na hingal kami at sandaling nagpahinga sa gilid. Loko-loko ka talaga. Para sa project natin ang gagawin natin. Anong ginawa mo? Paano pa tayo makakabalik dun? Sinira mo lahat ng plano natin. Ano na mangyayari ngayon? Mahirapan na tayo. Bukod pa ron, baka manganib din ng buhay natin. Tsaka kung gaganti sila sa atin. Relax. Marami pang paputok sa bodega, no? Hindi na ako nakatiis. Sinampal ko na siya ng tsinelas ko na may tae. Nakakaintindi ka ba, ha? Wala naman kaming problema kung maraming paputok eh. Dahil sa ginawa mo, mas lalo mo lang silang ginalit. Mas lalo silang nagkaroon ng dahilan para dumalaw sa mga baryo. Nag-iisip ka ba? Ginagawa mong laro to eh. Nasa aktong sasampalin ko ulit siya ng tsinelas ko. Pero inawat na ako ni Lorenzo. Tama na. Mag-isip na lang tayo kung anong gagawin natin sakaling pumunta na sila sa mga barangay. Nakapagpaskil na naman tayo, di ba, ng mga babala? Tumango lang si Diego na parang nahihiya. Maya-maya lang ay naamoy na niya na may tae sa pisngi niya. Kaya dali-dali siyang kumuha ng malapad na dahon pampunas. Ina naman to, may tae pa yung pinangsampal sa akin eh. O bakit? Sampalin pa kita ng tae mo eh. Kainis to. Tama na. Pahinga muna tayo, Diego. Puro kayo tayo dyan. Pwede ba tayo sa inyo? Pwede naman pero pwede ba kayong tumambay sa babuyan? Doon lang may pwesto eh. May bahay naman doon sa bakante. Palag na yan. Isulat na rin natin sa research paper ang mga nangyari. Tapos, di ba, may mga nakuha kang ebidensya? Pwede na siguro nating ipasa yan bukas. Oo, pwede na yan. Ipa-develop natin sa bayan yung picture. Ikaw na lang ang magpa-develop bukas, Diego ha. Wala naman ang pasok. Umuwi na muna kami sa babuyan nila Diego. Tulad ng napagkasunduan, naglatag kami ng lamesa sa bakanting bahay. Sabi ni Diego, bahay daw yun ng namamahala sa mga baboy. Pero umalis din doon ng namamahala kasi nakatira pa yun sa bayan. Ayos din pala rito eh, malinis eh. Huwag kayo masyado maingay ha. Magigising yung mga baboy. Sinimulan ko na ang pagsusulat. Nakapitong bond paper ako. Siyempre, ang iba ron ay mali. Hindi kasi kami magkasundo kung isasama pa namin yung mga eksena kung saan naroon ang katangahan namin. Isa na doon yung pagkakatapak namin ng tae. Nang malapit na kaming matapos, narinig naming nag-iingay ang mga baboy. Agad naman kaming lumabas. Tiningnan ni Diego kung anong problema, pero nasa maayos naman na kalagayan ng mga baboy. Ang napansin lang namin noon na mga sandaling yon ay amoy pulbura sa paligid. Diego,
Gaano kalayo yung bodega nyo ng paputok mula rito? Malayo na rito. Doon pa yun sa kabilang kalye, di ba? Ibig sabihin, hindi aabot yung amoy dito kung walang malakas na hangin. Hindi. Mamamatay mga baboy kapag umabot dito yun. So, ang ibig sabihin, Ibig sabihin ano? may nakasunod na aswang dito. Baka isa sa mga natamaan ng paputok. Bumakas kagad ng takot sa mukha ni Diego. Nawala na sa mukha niya ang pagiging sabik at maligalig. Iniisip niya kasi na sa aming tatlo, siya ang pag-iinitan ng mga aswang. Gagi, wala na akong dalang paputok ngayon ha. Anong gagawin natin? Pasok! Pasok lang! Sara ang pinto at bintana! Bilis! Mas lalong nag-ingay ang mga baboy ng mga sandaling yon. Isang sinyalis daw ayon kay Lorenzo na nasa paligid nga ang aswang. Hindi raw kasi mapakali ang mga hayop kapag may nararamdaman silang presensya ng ibang nilalang. Mga ilang sandali lang, may narinig na kaming kumakatok sa pintuan. Dinampot namin ang mga kahoy na nasa gilid. Napagdesisyonan namin na buksan ang pinto at pagtulungan ang nasa labas. Palabas ang pagbukas ng pinto, kaya sinipa namin ng malakas para buksan. Aamba na sana kami ng pamalo nang nakita naming tumilapo ng isang matandang lalaki sa lupa. Gumulong pa yon habang hawak ang isang magasin. Gagi, si Lolo Ramil ko yan eh. Ha? Lolo mo yan? Ano kasing ginagawa ng lolo mo rito sa ganitong oras eh? Dali-dali naming nilapitan na matanda. Galit na bumangon si Mang Ramil at pinagmumura kaming tatlo. Ikaw, Diego, sinaulo ka talaga. Bakit niyo ako tinulak? Nakita niyo ba nangyari sa akin? Kumulong-gulong ako na parang gulong. Aray ko, kasakit ng balakang ko sa ginawa niyo, mga hinayubak kayo. Mga tanga ba kayo ha? Mga inutil, tarantado, mga sinaulo. Sandali naming nakalimutan ng aswang dahil sa panginginig ni Mang Ramil sa galit. Samantala, tinapatan naman ni Diego ng ilaw ang hawak-hawak ng magasin ng kanyang lolo. Tinago pa ni Mang Ramil yun kahit nakita naman namin ang nasa cover. Uy, galit-galitan to si Lolo para hindi namin malaman kung anong gagawin niya sa loob ng bahay oh. Hoy, Lo, ano yan dala mo ha? Magasin na bold yan ah. Lo naman oh, tantanan mo na si Aubrey Miles at Maui Taylor. Kapag kayo talaga na-stroke ano nyo, ay nako, ewan ko lang. Sinaulo ka. Kaya ako may dalang magasin kasi gagawa ng aeroplano. Origami ba? Yun pa yung tawag doon sa ganon. Lo, wag mo na akong lokohin no. Tigilan mo na nga yung kailigan mo sa ano. Hindi na nga natigas yan eh. Papapagod ka lang ah. Maloko ka. Ano yun? Napatanong si Mang Ramil nang maging siya ay narinig din ang atungal ng parang isang mabangis na hayop. Lumingon-lingon kami sa paligid. Nang maalala namin na may aswang nga pala, kanya-kanya kaming takbo papasok ng bahay. Aswang! Naiwan si Mang Ramil sa labas. Sa tanda niyang yon, nagawa niya pa rin tumakbo ng mabilis kahit na iika-ika na. Mga diablo talaga kayo, buksan niyo ito, hoy! Pinapasok din naman namin siya. Muntikan pa kaming mahambalos ng kahoy na hawak namin. Mga loko kayo, ano ba yung nasa labas? Aswang ba talaga yon? Aswang po ang nasa labas, Mang Ramil. Bakit kayo inaano ng aswang? May ginawa ba kayo masama? Sabay kaming lumingon ni Lorenzo kay Diego. Si Diego po kasi, nagpasabog ng baryo ng mga aswang. Iika-ikang lumapit si Mang Ramil at hinila ang patilya niya. Sutil ka talaga! Anong nakain mo't ginawa mo yon? Alam niyo rin po ba yung tungkol sa mga aswang? Abayo naman, maraming aswang doon sa baryo na yon. Matagal na yun eh. Bakit yung binulabog? Gagawa lang sana kami ng project. Kaso itong apo nyo, sinapian ng katangahan. Ay nako, wala na talagang pinipili ang katangahan na. Pati itong apo ko sinapian na rin. Di bale, akong bahala sa aswang na yan. Meron akong pangontra dito. Inangat ni Mang Ramil ang damit niya at nakita namin ang nakatali sa bewang niya.
3 bala na kulay pilak ang nakasabit sa tali. Sige, buksan niyo ang pinto. Pagbukas ng pinto, ay pinakita ni Mang Ramil ang nakatali sa bewang niya. Naramdaman na lang namin na umalis na ang aswang na nasa labas. Epektibo ang pangontra ni Mang Ramil. Gusto nga sanang hingin ni Diego yun, pero ayaw ng matanda. Nakahinga kami ng maayos sa tulong na matandang pinagulong namin sa labas. Hindi na namin dinitalye ang nangyari kay Mang Ramil. Pero sabi sa amin ng lolo ni Diego, delikado daw na kalabanin ng mga aswang. Dahilan para mas lalo kaming mabahala. Natapos naman ang gabing yun ng matiwasay. Nagawa namin ang research namin. Kinabukasan, maaga ring umalis si Diego para ipadevelop ang mga larawan. Nang maging okay na ang lahat, handang-handa na kami nang magpasukan na. Taas noo kaming pumasok ng school dahil base sa nasagap naming balita, kami ang pinakaunang grupo na may nagawa na kaagad. Wala silang kaalam-alam kung ano ang topic namin at wala rin silang kaalam-alam kung ano ang mga pinagdaanan namin. Pagpasok namin sa silid namin, naroon si Ma'am Silva. May sinusulat siya sa lamesa niya. Hindi pa man kami nakakalapit, nagkatinginan na kami ni Lorenzo. Wala namang ibang naroon kundi si Ma'am lang. Pre, amoy mo ba? Oo, amoy pulbura pre. Habang walang kaalam-alam si Diego, inamoy-amoy namin ang paligid. Nalaman namin na nagmumula ang amoy ng pulbura kay Ma'am Silva. Pero lumapit pa rin kami para ipasa ang gawa namin. Tiningnan kami ni Ma'am Silva bago buksan ang folder. Kakaiba ang tingin niya ng mga sandaling yon. Parang may hindi tama. Inisa-isa ni Ma'am Silva ang mga larawan. Sa hindi malamang dahilan, nakita naming tila nanginginig ang kamay ni Ma'am Silva. Hindi namin alam kung galit na siya o ano. Basta, bigla na lang siyang nagpaalam sa amin at nagsabing magbabanyo lang. Natatawa yata si Ma'am eh. Nako, baka abutan sa agdan yun. Peter, naiisip mo ba yung naiisip ko? Pre, hindi kaya kasama si Ma'am Silva sa mga aswang na pinasabugan nito ni Diego? Oo, amoy pulbura eh. Naguguluhan si Diego noong mga oras na yon. Hindi kinakaya ng utak niya na intindihin ang simpleng bagay. Naiintindihan ko na. Hindi kaya magkakilala sila ni Aling Luna? Magkakilala o mag-ina sila? Pwede. Si Ma'am Silva ang dahilan kung bakit nagpupunta dito si Aling Luna. Aswang si Ma'am? Sige, lakasan mo pa. Marinig ka dyan sa labas eh. Hindi maganda to mga pre. Kung aswang din si Ma'am, malamang sa malamang, yari tayo. Kilala tayo ni Ma'am Silva eh. Alam niya kung saan tayo nakatira. Wala pang uwian, pero umuwi na kagad kaming 3. Hindi na namin hinintay pang makabalik si Ma'am Silva sa takot na kung ano pa ang mangyari sa amin. Nasa gilid lang kami ng kalsada habang naghihintay ng mga sasakyan. Kung tutuusin, kaya naman namin lakarin. Hindi naman talaga kami sumasakay. Pero iba kasi ang hapon na yon. Pakiramdam namin, hahabulin kami ni Ma'am Silva, kaya kinailangan namin ng tricycle. Wala kaming pakialam kung mukha na kaming sardina sa loob ng tricycle. Ang mahalaga lang ay makaalis kami kagad. Makalipas ang ilang minuto, ay nakasakay na rin kami. Hindi pa kami nakakalayo ng school. Tumirik na ang sinasakyan naming tricycle. Kaya wala kaming magagawa kundi ang maglakad na lamang. Bad trip naman talagang tricycle yun oh. Bigla-biglang masisira kapag nagmamadali yung pasahero. Halika na, bilisan na lang natin. Para makauwi na tayo kagad. Magagabi na oh. Kulang na lang ay tumakbo na kami sa sobrang bilis ng paglalakad namin. Nang may madaanan kaming bingguhan, ay huminto na muna kami roon para magpahinga. Bumili na rin kami ng mainom dahil hingal na rin kami. Buong akala namin ay makakampante na kami dahil marami ng tao roon. Pero hindi namin inaasahan na naroroon pala si Aling Luna. Bigla na lang siyang lumitaw sa gilid ng tindahan. Nakangiti siya sa amin ng malapad. Nakakakilabot ang ngiti niya. Parang may gusto siyang ipahiwatig sa amin.
Napatayo kami at tumistansya ng bahagya. Nasamid-samid pa ako dahil sa matandang yon. Magandang gabi sa inyong tatlo. Kayo ba ang mga estudyante ni Ma'am Silva? Walang nagsalita ni isa sa amin. Nagtatayuan ang mga balahibo namin sa ideyang aswang si Aling Luna. Tapos nyo na ba ang project na ginagawa nyo? Ano-ano nalaman nyo tungkol sa mga aswang, ha? Naglakas loob na akong sumagot para kahit na papaano ay nabawasan ang kaba sa kalooban ko. Ano po bang kailangan niyo sa amin? Wala naman. Gusto ko lamang magbigay ng babala. Babala? Asawa ni... Sinubukan pang magbiro ni Diego para ibahin ang usapan, pero hindi siya sasakyan ng matanda. Kaya siya na lang ang sumagot sa sarili niyang joke. Asawa ni Babalu? Seryoso lang ang matanda habang nakatingin sa amin. Dahil sa ilaw mula sa tindahan, kitang-kita namin ang naninilaw ng ngipin na matanda na siyang nagdudulot sa amin ng kilabot. Lagot kayo. Baka mamayang gabi dumalaw sila. Dadalaw kami sa inyo. Saan kayang baryo? Hulaan nyo. Nagsimula na ring maglakad ang matanda palayo. Para kaming mga nakakita ng multo sa sobrang pagkabigla at panlalaki ng mata namin. Nahimasmasan lang kami nang inabot na sa amin ng tindera ang sukli namin. Pre, mukhang kailangan na nating umuwi. Paano? Hindi naman natin alam kung saan sila lulusob. Malakas ang kutob ko na sa baryo ninyo, Diego. Bad trip sila sa iyo eh. Kung ganon, bumalik na tayo sa baryo ni Diego. Dahil nakapagpahinga naman na kami, kumaripas na kami ng takbo na malast snatcher ng bayan. Pagkarating namin, laking ginhawa ng pakiramdam namin nang wala namang nangyayaring masama. Naabot na lang namin ng mga tao na abala sa pagchichismisan. Usap-usapan kasi nila ang mga paskil na papel ni Diego. Mukhang naging epektibo naman yon kasi kahit na papaano ay may mga naniniwala naman na totoo ang mga aswang. Hindi naman sila dito pupunta? Baka sa baryo ninyo. Malabo, dito lang sila pupunta. Base sa kwento ni Mang Ramil, matagal nang nakarating dito ang mga aswang. Isa pa, mas maraming tao dito sa inyo kaysa sa amin at kina Peter. Gusto ng mga aswang yung marami yan eh. O sige, dito na muna tayo. Kapag isang oras na wala pa rin nangyayari, lumipat naman tayo sa baryo namin. Nagtungo kami sa bodega nila Diego. Buti na lang, tuwing pupunta kami roon, palaging walang nagbabantay. Hinanda namin ang mga paputok na tingin namin ay magagamit laban sa mga aswang. Nakaporma na rin ang mga kwitis sa tapat ng bodega. Para anumang oras ay sisindihan na lang namin. Habang nasa tapat kami ng bodega, ay nakita naming may mga taong natataranta. Nang tanungin sila kung ano ang problema. Totoo ba aswang? May nakita kaming grupo ng kalalakihan. Pangit ang mga mukha nila, tapos nakakatakot. Dahil doon ay naalarma na kami. Sobrang kabado namin ng mga oras na yung kabanong. Buti na lang, dumating ang lolo ni Diego. May daladala itong buntot ng pagi. Siyempre, hindi mawawala ang nakaipit na magazine sa tagliran ni Mang Ramil. Magazine na naman ng Bold John. Nako ka, Diego! Ikaw yata ang pakay ng mga aswang na yun ah! Ano ba kasing ginawa mo at parang galit na galit sila sa'yo? Pinaputukan ko nga sila ng mga paputok natin dito, Lo. Aba, bahala ka na dyan. Basta ako, dito lang at magbabasa nitong bagong labas na magazine. Umupo si Mang Ramil sa gilid saka binuksan ng magazine na si Joyce Jimenez ang nakakover. Yan yun na yan si Lolo. Maaga kasing namatay si Lola kaya matagal ding hindi nakakakasta yan eh. Napailing na lamang kami ni Lorenzo. Buong akala namin tutulungan kami ni Mang Ramil. Hindi naman pala. Makalipas ang ilang sandali na nahimik na ang buong baryo. Wala na kaming nakikitang tao sa labas. Hanggang sa naramdaman na nga namin ang presensya ng mga aswang. Nagsimula na kaming pagpawisan ng malamig. Mga pre, anda lang ah. Pakiramdam ko nasa paligid lang sila. Diego, wala bang malaking flashlight para malaman natin kung nasan sila? Ilaw ba?
Walang problema. Naglagay ng paputok si Diego sa gitna ng bakuran. Hindi namin inaakala na fireworks pala yun. Pagputok noon sa ere ay lumiwanag ang buong paligid. Nakita na lang namin ng mga aswang na nasa tuktok pala ng mga puno. Gagi! Ang dami nila! Walang problema yan, oh. Walang pagdadalawang isip na kinuha ni Diego ang mga kwitis. Tapos agad-agad niyang sinindihan isa-isa. Tinapat niya sa mga puno. Arriba! Arriba! Nakita namin na epektibo ang mga paputok kaya ginaya na lang namin si Diego. Kuha lang kami ng kuha ng paputok sa loob. Tapos pinapalipad namin patungo sa kinaroroonan ng mga aswang. Para kaming nasa gera nung mga sandaling yon. Hindi na namin namalayan na natutuwa na pala kami sa ginagawa namin. Wala na kaming nararamdamang takot. Ano? Happy New Year na kagad? Dito ng aswang na kayo! Buwisit kayo! Buwisit! Hirap makalapit! Anong gagawin natin ngayon? Puro putok dito. Ang bihirang buhay to at may hawak pa silang super lolo. Stress na stress ang mga aswang sa amin. Sa sobrang daming paputok na lumilipad papunta sa kanila, hindi sila makalapit. Kada may lalabas sa kanila mula sa puno, napuputukan lang ng kwitis. Sabayan pa na naghahagis kami ng mga super lolo sa kanila. Para talaga silang sumalang sa gera. Dahil sa kakaibang strategy namin, napansin naming umatras ang ibang aswang. Mas lalo silang nagalit sa amin. Pikon na pikon sila sa amin dahil hindi man lang sila nakaganti. Buti na lang magaling akong mag-isip ng strategy, ha? Nagawa pang magyabang ni Diego kahit malulugi na ang negosyo nila. Nagawa natin silang patrasin. Ang galing natin. Malakas ang loob naming puntahan ng likuran ng mga puno kahit na umaapoy. Meron kaming naabutan doon na isang aswang na nahihirapan ng maglakad. Hayaan niyo na akong makatakas. Pakiusap. Ano nga yan? Pasasabugin ko ang pet mo. Anong gagawin mo? Sindihan ni Diego ang isang super lolo at tinagis sa pagitan ng hita ng aswang. Sira ulo! Dumapa na lang kami dahil wala na kaming oras para makatakbo. Narinig pa naming tumili ang aswang. Maya-maya pa, pagtapos ng pagsabog, nakadapa na ang aswang. Buhay pa siya. Lalapitan sana ni Diego para paputukan uli. Pero biglang may dumating na aswang at dinagit yon. Sabog ang tumbong mo, pre! Uy, gago ka talaga. Ginagawa mong larong pakikipaglaban sa mga aswang, Pati kami mamamatay sa iyo, Pre, sumeryoso ka naman. Oo, alam namin na naging maayos ang naisip mong strategy. Pero wag mo naman mamalitin ang mga aswang. Hanggat hindi natin sila nauubos, lalo lang silang nagkakaroon ng dahilan para gumanti. Ayun naman, oh. Di na lang maging masaya kasi napatras natin sila, Ang saya kaya nang nangyari para tayong nasa gera. Aray ko, ano ba? Binatukan ko na lang uli si Diego para matigil na siya sa walang kakwenta-kwentang sinasabi niya. Oo na, magaling ka na. Pero ano na susunod na gagawin natin? Sigurado ako, mas malala pa rito ang mangyayari sa susunod. Hindi tayo pwede mag-iwaiwalay. Dito lang tayo. Bira kasi. Project lang na nauwi pa sa adventure. Kapal ng mukha mo magreklamo. Ikaw nga ang mas nag-i-enjoy. Matapos umatras ng mga aswang, ay bumalik na lang kami sa bodega. Napatigil kami sa pintuan dahil naabutan naming may ginagawa ng kababalaghan si Mang Ramil. Natigil lang yon nang pumasok na si Diego. Dali-dali namang tinago ng matanda ang kanyang munting alaga. Ito naman si Lolo, oh. Nagkakaputo ka na kanina sa labas. Wala ka naman pakialam. Sariling putok mo lang iniisip mo, Ha? Bakit? May nangyayari ba sa labas? May mga aswang po na pumunta dito. Pinasabugan ni Diego ng kwitis. Ay, naku ka talagang bata ka, oh. Ang tanga mo talaga. Bakit dito kayo nagpapaputok? Alam niyo ang bodega ito ng paputok. Nasa aktong hahampasin na ng magasin ni Mang Ramil si Diego, pero lumayo kagad si Diego. Sira ulo ka. Maluluging negosyo ng ama mo. Alam mo naman na 2 buwan na lang ay magbabagong taon na. Lo,
Para naman sa kinabukasan ng baryo natin ang ginagawa ko. Kung hindi ko ginawa yun edi nanggulo ang mga aswang dito. Pasalamat ka pa nga sa akin, hindi naabala yung paglalato-lato mo Huminga na lang ng malalim si Mang Ramil. Sandali nitong hinalikan ang babaeng nasa magasin bago nagsalita. Ibig sabihin napatras nyo sila gamit ang mga paputok na narito. Opo, si Diego po nakaisip ng ideya na yan. Kailangan nyong umalis sa baryong ito. Hindi sila makapapayag na hindi sila makaganti. Apo, nanganganib ang buhay mo. Dahil sa katangahan mo, pwede kang mamatay. Kaya kung ako sa inyo bago sumikat ang umaga, dapat wala na kayo rito. Saan naman kami pupunta, Lo? Pumunta kayo sa bayan. Hindi na sila pupunta doon dahil marami ng kabahayan at mga tao roon, kahit na ganitong oras. Wala na kaming sinayang na oras, Kabanong. Nagmamadali kaming umalis. Nagawa pa talaga ni Diego na magdala pa ng mga maraming paputok. Punong-puno na naman yung bag niya. Maswerte kaming meron pang nasakyan. Nakarating kami ng bayan. Kaso, pagdating namin, hindi naman namin alam kung anong gagawin namin doon. Wala naman kasing bahay sila Diego doon. Kaya naman, ang nagawa na lang namin ay maglakad-lakad. Kalaunan ay nagyaya si Lorenzo na magpunta na lamang kami sa plaza. May ibang parte kasi ng plaza doon na may pwedeng pagtulugan. Nakahanap naman kami kagad ng pwesto. Pansamantala kaming nakahinga ng maluwag kahit na amoy pulbura kami. Medyo kampante kami kasi may mga tao roon. Dito na lang muna tayo magpaumaga. Kasalanan kasi to ni Diego Kung hindi ka sana nagpaputok sa mga aswang nung una, wala sanang ganito Project lang sana yung gagawin natin Oo na. Kasalanan ko na. Paulit-ulit naman kayo Nainip din kami sa plaza kaya naisip namin na maglakad-lakad. Makalipas ang halos kalahating oras, natanaw na namin ang school namin. Hindi namin namalayan na nakarating kami roon dahil sa dami ng pinag-usapan namin. Kahit papano, panandalian kaming nakalimot sa lahat ng nangyari. Wala naman kami sanang balak na pumasok sa school na yon. Kaso, meron kaming narinig na parang mga nagdadasal sa loob. Hindi namin alam kung anong klaseng dasal yon dahil parang iba ang lingwahe. Mga pre, galing sa loob yun Ano kaya yun? Baka mga teacher lang nagpapadasal. Walang teacher na nagpapadasal ng ganitong oras, no? Malay nyo. Tingnan natin. Wag na. Baka mamaya niyan mga aswang pala yan na nasa loob. Hinila kami ni Lorenzo papunta sa gilid nang makita naming dumating sila Ma'am Silva. Nakita namin na kasama niya si Aling Luna. Para silang mga donya pagbaba ng sasakyan. Pumasok sila sa likurang gate ng school namin. Kumpirmado nga mga pre. Mga aswang ang nasa loob. Kumalma ka. Baka mamaya sindihan mo na naman yung mga dala mo Subukan mo lang, no? Nguso mo naman ang pasasabugin natin. Napakamot na lamang si Diego sa sinabi ko. Kahit na alam naming delikado, nagpasya pa rin kami na sundan sila Ma'am Silva para alamin kung ano ang ginagawa nila. Nakapasok kami ng school nang parang walang nakakaalam. Maingat ang bawat takbang namin. Maingat ang bawat hakbang namin habang naglalakad dahil rinig na rinig ang mga yapak namin. Sinundan lang namin kung saan nanggaling ang mga boses. Hanggang sa narating na nga namin ang stadium ng school namin. Nakita namin na naroon nga si Ma'am Silva. Tapos, nandun din ang principal namin. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit nandun din si Aling Luna. Pero napagtanto ko rin kalaunan na si Aling Luna pala ang talagang leader ng mga aswang. Napansin kasi namin na siya ang ginagalang ng lahat. Yumuyukod sa kanya ang lahat kahit yung principal namin na isa rin palang aswang. Walang ya. Aswang din pala si principal natin. Buti na lang talaga. Naalaman kaagad natin. Hindi na talaga ako papasok bukas. Ako rin. Mahirap na. Baka mamaya tayo ang pag-initan. Baka bigla na lang tayong dukutin. Uy, tika. Nasaan ba si Diego? Nabahala kami nang mapansin naming wala si Diego sa tabi namin. Kinakabahan kami dahil baka kung ano na ang gawin ni Diego na maaring magpahamak na naman sa amin. Sira ulo talaga yun,
Kung ano-ano na naman sigurong pinaplano. Tara, hanapin natin. Putik yun oh. Nagmamadali kaming makalabas ng stadium. Naabutan na naman namin si Diego na naglalagay ng mga paputok sa kanto ng stadium. Malaki kasi ang bag na nadala niya, kaya marami-rami din ang naipasok niyang paputok. Kabilang na nga roon ay ang 2 sinturon ni Judas. Uy, ano ka ba? Bakit ka nahiwalay sa amin? Sinamantala ko na yung pagkakataon na busy sila para mamaya sisindihan ko na lang. Tingin mo effective pa rin yan? Nag-usap-usap na sila kung paano labanan yung mga paputok mo, no? Eh kung wala tayong gagawin, malalagay sa panganib yung maraming tao. At saka, nasa panganib din ako, no? Gagawa ako ng paraan para makaligtas. Kung wala kayong gagawin, ako meron. Parang mamumuti lahat ng buko sa katawan dahil sa katigasan ng ulo ni Diego. Pero aminado naman ako na may punto siya. Siya ang masigit na delikado ang buhay, kaya hindi namin siya pwedeng sisihin o pigilan. Ganun pa man, sinang-ayunan na lang namin ang gusto niya. Kumuha kami ng mga kwitis sa kanya at mga paputok. Sandali kaming nag-meeting sa gilid bago kami bumalik ng stadium. Okay, ganito ang gagawin natin ha. Magpapalipad tayo ng kwitis patungo sa kinaroroonan ni Aling Luna. Siya ang leader ng mga aswang eh. Kaya kapag napatay kagad natin siya, malaking kawalan na yun sa samahan nila. Tapos, isunod natin ang iba pang mga aswang. Pakainin natin ang super lolo. Akin si Ma'am Silva, ha? Kakainin ko siya. Kakalabanin ko siya. O mga pre, isang bagsakan at gulatan lang to ha, yung gagawin natin. Dapat tamaan ng target. Kapag sumablay tayo kay Aling Luna, mayayari talaga tayo. Hawakan nyo ng maayos ang kwitis, maliwanag. Tumango kami ni Diego bilang pagsang-ayon. Muli kami bumalik sa loob ng stadium. Sa puntong yon, klaro na sa amin kung ano ang pinag-uusapan nila. Nang mabanggit nila ang pangalan naming 3, nagtayuan ang mga balahibo namin. Yung 3 binatilyong yon ang dapat unahin. Pati buhok ko sa ibabay namumuti dahil sa sobrang stress sa kanila. Ililigpit lang muna natin tong 3 ngayong gabi. Tapos, saka tayo kukuha ng mga tao na ihahanda natin sa darating na okasyon. Eh bakit ba kasi pinayagan mo mag-research ang mga yan tungkol sa ating mga aswang eh? Yan tuloy, natuklasan nila yung baryo natin. Matagal nang may nakakaalam ng baryo natin. Ngayon lang nagkandaletse-letse ang lahat dahil sa 3 yon. Pinayagan ko sila sa gusto nila dahil gusto ko na sila mismo ang maglapit sa mga sarili nila sa baryo natin. Nang sa ganon, hindi tayo mahirapang maghanap ng ipapakain sa mga residente. Eh hindi naman yun ang nangyari. Wala namang mangyayari kung magsisisihan at magtuturoan tayo kung sino ang nagkamali. Ang mahalaga sa akin ngayon ay mapatay ang 3 yon. Masyado na akong ginigigil ng mga yon. Punong-puno na ako. Natahimik ang principal namin at si Ma'am Silva. Habang kami naman ay naghihintay na lang sa tamang pagkakataon. Nang makita naming tumayo na si Aling Luna, nagsindi na kami ng posporo. Agad naman silang tumingin sa kinaroroonan namin nang maamoy nila ang pulbura. 3, lalo ka na, Diego. Nag-echo pa ang boses ni Ma'am Silva sa buong stadium. Habang kami, nasa itaas lang kami sa hilera ng mga upuan. Mga pre, go na! Sabay-sabay naming sinindihan ng mga kwitis. Oh, ayan na naman ang mga kwitis na yan. Visit na visit ako dyan. Nasa aktong magpupulasan sila, pero mas mabilis sa kanila ang mga kwitis namin. Sunod-sunod naming sinindihan ng mga yon at pinaputok sa direksyon nila. Happy New Year, everyone! Hindi ko alam kung bakit malapakyaw kumbinati ng Happy New Year ang mga aswang. Hindi ko alam kung bakit noong mga sandaling yon ay wala na kaming nararamdamang takot. Ganun na ganun pala ang nararamdaman ni Diego. Ang saya-saya paputukan ng mga aswang. Pagtingin namin kay Diego, bakas na bakas sa mukha niya ang labis na kaligayahan. Ganun din kay Lorenzo na sigil ang pagpapalipad ng kwitis sa buong stadium. Binalot na ng usok ang paligid. Mga boses na lang ng mga nagtitili ang aswang ang naririnig namin. Ma'am Silva! Sa'yo na project namin! Tutal, aswang ka naman eh! Ma'am Silva,
Anong project ha? Tusta ka sa amin ngayon. Mga walang hiya kayo! Mga walang hiya, mga tao! Inuubo na ako! Walang nagawa ang mga aswang sa amin. Takot na takot silang maputukan. Pero hindi pa nakontento si Diego. Nagsindi pa siya ng maraming whistle bomb. Tapos pinagahagis niya sa kinaroroonan ng mga aswang. Papatayin niyo kami! Papatayin ko kayong tatlo, mga hinayo pa kayo! Nakita namin si Ma'am Silva na gumagapang na paakyat sa mga upuan. Pero dahil marami pang natirang kwitis, pinaliparan na lang namin siya kaagad. Sapul na sapul siya sa muka. Pero sadyang matigas ang muka niya, kaya nagagawa niya pa rin makabangon. Matibay ka, kapal ng mukha mo ha. Etong super lolo sa'yo. Paghagis ni Diego ng super lolo ay tumalon si Ma'am Silva pababa. Halos mabingi-bingi naman kami sa lakas ng impact. Naalugan tutuloy ko doon, gagi ka. Oh, katakas si Ma'am Silva oh. Oy, mga aswang! Ayaw nyo na ba? Marami pa akong plapla dito. Nagmamadali kaming bumaba at lumabas ng stadium. Nangihina ng ibang aswang habang naglalakad sila papalayo. Magpapaputok pa sana kami pero si Ma'am Silva at ang principal namin ang humarap sa amin. Tumakas na kayo, Luna. Bibigyan namin ng leksyon itong mga batang ito. Anong bibigyan ng leksyon? Pride aswang kayo sa amin ngayon. Nasa aktong aatake sa amin ang nalapnos ng si Ma'am Silva. Pero sabay-sabay na kaming nagsindi ng fountain. Nasisilaw sila sa sobrang liwanag. Sunod naman naming sinindihan ang mga sinturon ni Judas na medyo maliliit. Para silang nagtitinikling habang iniilaga ng mga sunod-sunod na putok. Tawa kami ng tawa. Walang paglagyan ng saya namin habang pinagmamasdan silang stress na stress sa buhay nila. Akala ko ba mga mababagsik ang mga aswang? Ha? Natigilan ang sasabihin ko nang biglang lumundag sa akin si Ma'am Silva. Pumaibabaw siya sa akin. Pilit niyang inilalapit ang lapnos niyang muka sa leeg ko. Buti na lang din, nagsindi ng lusis si Diego at tinapatan niya sa mata si Ma'am Silva. Kaya naman, agad din akong nabitiwan ng teacher namin yon. Mabaisit talaga kayo sa buhay namin. Bakit ba kayo pinanganak sa mundo? Pinanganak kami sa mundo para bisitin ang mga aswang na katulad nyo. Itigil nyo na ang binabalak nyo sa mga baryo para wala namang visit sa inyo. Anong tigil-tigil? Tusta kayo sa amin. Manahimik ka nga muna. Kung gusto nyo ng kapayapaan, lubayan nyo ang mga nananahimik na tao. Humanap kayo ng ibang pagkain Kapag hindi kayo tumigil, mapipilitan kaming pasabugin ang baryo ninyo. Marami pa kaming kwitis. Ang ibig ko sabihin, may isang bodega pa kami ng mga paputok. Paano, Ma'am Silva? Niloko mo kami. Nagpanggap ka na tao pero may masama ka palang balak. Marami na kayong binibiktimang tao. Itigil nyo na ang kahibangan ninyo. Kasi kung hindi, super lolo ang para sa inyo. Wala akong pakialam. Kailangan namin mabuhay kaya kailangan niyong mamatay. Ganon ha? Inilabas na ni Diego ang tinatawag naming sawa. Isang sinturon ni Judas na sobrang haba at sobrang laki. Nang-iya talaga to si Diego. Parang si Doraemon eh. Daming laman ng bag. Nanlaki ang mata ni Ma'am Silva nang makita ang sawa namin. Hinawakan namin ang dalawang magkabilang dulo at tumakbo kami paikot sa kanila. Nang mapalibot na namin sa kanila ang sinturon ni Judas, ay dali-dali itong sinindihan ni Diego. Kita namin na parang nagtitinikling na naman ang principal namin at si Ma'am Silva. Tama na! Ayoko na! Suko na kami! Suko na kami! Mga hinayo pa kayo. Bakit hindi kayo natatakot sa amin? Bakit napakatarantado ninyo? Sa pilitang lumundag ang principal namin at si Ma'am Silva paalis sa paputok. Pagewang-gewang silang lumabas ng stadium. Hahabulin pa sana sila ni Diego pero pinigilan na namin siya. Tama na, pre. Hayaan na natin sila makaalis. Sigurado ko, mananahimik na sila pagkatapos nito. Diego, hindi tayo pumapatay. Sapat nang napatunayan natin na hindi papatakalo mga bobo sa klase. Natalo namin ang mga aswang na yon at wala man lang nasugatan sa amin kahit isa. Umatras ang mga aswang sa sobrang stress at inis dahil sa mga kalokohan na ginawa namin. Kinabukasan, pagbalik namin ng school ay walang pasok.
pansamantalang nakasara ang school namin. Ang nalaman namin, nag-resign na raw si Ma'am Silva at ang principal namin. Mula nang ipanalo namin ang laban na yon, kahit kailan ay hindi na nagparamdam ang mga aswang sa bawat baryo. Naging alerto na rin ang mga tao at halos lahat ay naniniwala na rin sa aswang. Masaya kami dahil napigilan namin ang binabalak na paglusob ng mga aswang. Ang hindi lang naman masaya sa amin ay si Diego dahil pinalaya siya ng ama niya nang malugi ang negosyo nilang paputok. Wakas.